So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, sa dinami-dami po ng mga gastusin ng pamilya Duterte ngayon, sa kanilang legal battles, sa mga pa-travel-travel po ni Sara Duterte sa ibang bansa na wala namang benepisyo sa bayan natin, hindi po ba kayo nagtataka na bakit parang hindi po sila naubusan ng pondo? So hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? May bali-balita po na ang bayad daw po kay Nicholas Kaufman ay 140 million pesos a month. Pero sabi naman ni Harry Roque, 2 million lang daw a month. Pero whatsoever, ang pinakamabigat dito mga ka-Streetwise, no, yung acceptance fee. Nung Salazar Fortune Darbasa Law Firm, ito nga po yung opisina ng mga abogado na tatanggap nga po ng kaso ni Sara Duterte sa impeachment trial. So, ang acceptance fee pala nito ay 20 million pesos. So, ang daming pera. So, kasi ang point natin dito, no, hindi po bumabalanse eh. So, para pag-usapan natin, tinan nyo to ha. So, una sa lahat mga ka-Streetwise, no, ito ha. Ngayon po, sobrang gastos din po ni Sara Duterte sa pa-travel-travel niya po. Akala nyo ba mura mag-travel? Uy, magastos po yan. Tandaan nyo ha. Sabi dito, no, VP Sara Strip abroad show failure to fulfill duties. Sabi nga po yan ni Claire Castro. So, sa bandang baba, no, basahin natin dito, no, sabi dito, okay, Castro noted that in just less than a month, Duterte went to 4 countries. So, Netherlands, Qatar, Malaysia, Australia. Diba? Daming pera. So, ngayon, mga kababayan, so dito pa lang kasi, ano na, magastos na to. Pero pinakamalupit dito mga kababayan ito, no? Ito, pakita ko to sa inyo. Yan. Ito, nabalita ito noong March 25. Okay? So, hype and myth-making about Nick Kaufman. Okay? So, sa bandang baba po, to galing po tong Krappler. Sabi dito, no? Sara had also announced that they would apply for legal aid with the ICC. Na parang di naman ata napurbahan. No? Yung legal aid mga kababayan, ibig sabihin nito, hingi po sila ng tulong sa ICC para po pambayad po ng abogado. Ayun. Pero parang di naman natin napurbahan eh. Kasi wala tayong balita. So sabi pa dito, no one knows how much Kaufman charged for lawyer's fee. One speculation said it could run up to 2.4 million per month. 2.4 million dollars per month. So equivalent po ito ng 140 million pesos a month. Okay. So, ito nga yung sinasabing ang gastos nga po nila kay Kaufman sa ICC. Pero sabi naman ni Harry Roque, hindi totoo yan. 2 million lang yan, 2 million pesos lang daw po yan. Pero whatsoever. Pero at least, million pa rin. Di ba? So ngayon mga Streetwise, alam naman po natin no, na ito si Sara Duterte po, no, na may kakaharaping kaso po ito sa impeachment court. Okay. So syempre kailangan ng abogado. At tandaan natin mga kababayan, sa lahat nga po no, ng mga naging impeachment trial po sa history ng Pilipinas, si Sara Duterte po ang pinakamadaming abogadong kinuha. So sabi nila 18 daw, 16, pero in reality mga kababayan, nagpas 30 po yan. So ito nakuha natin tong article po na to sa sa Vera Files. Okay, so Sara 16 lawyers plus 18. Okay. Teka ito pala. Pakita yan ito. Okay. Kasi mga kababayan po no, yung sa Narbasa Fortune Salazar Law Firm. So, meron na siyang mga 16 na abogado doon. Pero hindi pa po kasama. Sorry. Pero hindi pa po kasama dito yung ibang abogado na naging lawyer na po ni Sara sa pagtakbo nga po ng impeachment trial po na to. So, una-una sa lahat, si Torion. Di ba? Si Torion po yung isa sa mga nag-file po ng petition para po pigilan yung kaso ni Sara sa Supreme Court. Okay. Tapos yung Carpio Duterte Law Firm na pinamumunuan nga po nung biyanan ni Sara. Di ba? So, ano ito? Higit kumulang 30 pong abogado po talaga in total yung kinuha ni Sara sa kanyang depensa sa impeachment trial. Pero ang point natin dito mga ka-Streetwise, no, ang daming pera.
Ang daming perang tinatapon ngayon ng mga Duterte na parang hindi po nauubos. So ito, basahin natin ito dito, sabi dito, no? Okay, kasi may balita from 2015 ata to, no? Ito. Sabi dito, okay, in 2015, ito 2015 pa to, ha? So syempre kung may inflation to, mas malaki pa yung bayad ngayon kasi 10 years ago na. Oh, in 2015, GMA News reported that Siegfried Fortune acceptance fee is 20 million per case. If that is true, we can already envisage the bottomless pit of money that Duterte's have. Remember that for the ICC case of Duterte, the family is not being improvised by Nicholas Kaufman's legal fee. So 2 million pesos daw po per month, sabi, 'di ba? Sabi ni Harry Roque, pero sabi naman po ng iba, 140 million pesos naman daw po per month. So whatsoever, 'di ba? Gastos pa rin po 'yan. Oh. Given the complexity of Sara impeachment case, the acceptance fee can go even higher. This week, her defense team has officially entered its appearance before the Senate Impeachment Court. There are 16 lawyers, with about 4 of that coming from her government office, si Michael Wesley Powa, at saka si Monsayak, di ba? So possibly about 12 from Fortune Law Office. With the battery of lawyers from FSN, a 20 million acceptance fee may be peanuts. Oh. So ngayon, sabi ko sa inyo, diba, 20 million pesos acceptance fee. Hindi pa po kasama dito yung documentation fee. O, tapos yung appearance fee, meron pa yan. Tapos yung notarized fee, meron pa yan. Marami pa yung fee. Daming fee yan. So, sabi nga po dito sa Vera Files, di ba? Bakit parang hindi nauubusan ng pera si Sara at ang mga Duterte? So, ano bang pinupoint ko dito? Akala ko ba sabi ng mga bobong mga DDS, mahal namin ng mga Duterte kasi sila simpleng tao lang. Di ba? Akala ko ba simpleng tao lang ang mga Duterte? Hindi po simpleng tao ang meron ka pong 20 million pesos na pera. Hindi po simpleng tao yun. Kung nakikita nyo nga po si Digong na kumakain ng gulay, nagkakamay, kumakain sa karinderya, akala nyo makamasa, hindi po simpleng tao yun. Ang tawag po ng pakitang tao. Oh, and by the way, mga ka-streetways, no, ito medyo na-research nga po natin to. No, magkano ba sweldo ng isang presidente? So, sweldo po ng isang presidente is 400,000 pesos a month. No, si Digong, di ba? So, pumapalo siya ng 4 million a month, 4 million a year. So, 4, 8, 12, 16, 20, 24. So, papalo siya ng 24 million. Okay, at? So, loob po ng 6 na taon po ni Digong, posible po siyang sumweldo ng 24 million pesos. O, di ba? Tapos si Sara naman po ngayon, ang sweldo ni Sara ngayon, 374,000 per month. Kasi nga vice presidente nga, no? So ano ba worth it ba? 300,000 pesos a month sweldo ni Sara. Simpleng tao nga lang, no? So sa tingin niyo ba yung ganyang klaseng sweldo kaya ba magbayad ng 150 million pesos a month kay Kaufman? Siyempre, hindi. Di ba? Tapos, mga kababayan, no, ito yung pinakamalupit dito. Nakakuha po tayo ng pinakahuling salin nga po na final ni Digong. Ito, 2018 ito na i-file. So, ibig sabihin nito, salin niya po ito noong 2017. So, ang salin nga po ni Digong, 29 million. Yan. So, dito pala mga kababayan, no, malaking kabulshitan na po ito. Kayo po ba naniniwala po ba kayo na 29 million lang yung salin ni Digong? Tandaan nyo pag sinabing salin mga kababayan, hindi lang po ito pera sa bangko. Kasama po dito yung sasakyan, bahay, lupa, ari-arian, lahat. Kaya nga salin pati negosyo. Okay. At alam naman po natin na yung bahay po ni Digong dyan sa Davao City na bungalow style, props lang po yan. Marami pong bahay si Digong, almost 30 na bahay sa Davao at sa Metro Manila. So, naniniwala kayo na 29 million lang yung salin ni Digong? O sige, so sabihin na nga natin 29 million.
So, ibig sabihin nun, no? Yung legal fee niya kay Kaufman ng 140 million a month, so saan galing yun? Di ba sabi nga sa inyo hindi po tumutugma. Di ba kumbaga sa balance sheet, yan siya hindi siya balanse. Tapos, mga ka-streetways, no, yung kay Sara Duterte naman po, no, yung salin naman po ni Sara, nakakuha tayo, yung record lang to sa from PCIJ. Ganun din. Yung huling pag-file nga po ng mga Duterte po ng salin, 2017. So, ang salin po ni Sara, 44 million. O, tama, 44 million. Tama, no? O nga, 44 million. So, meron siyang bahay na 30 million. Okay, tapos personal assets, pera, gamit, sasakyan, 20 million. Tapos yung utang niya, liabilities niya, 6 million. So, pumapalo 44 million. So, kayo ba naniniwala po ba kayo, no, na 44 million, na yung 20 million po, no, kalahati po ng pera ni Sara napunta po sa abogado. At tandaan po natin mga kababayan, hindi lang po 20 million po ang binabayad na sinisingil po ng Salazar Fortune Narbasa Law Firm. Acceptance fee pa lang yun. Acceptance fee pa lang yun. Di ba? Wala pa yung consultation fee, wala pa yung appearance fee, wala pa yung documentation fee, wala pa yung mga notaryo, di ba? Wala pa yung bayad sa staff. Acceptance fee pa lang yun. Tatanggapin ko yung kaso mo, bayaran mo ako ng 20 million. Di ba? So, dapat yung mga ganyan kasi mga bagay, mga ka-streetways to, dapat yan pa lang, medyo ginagamitan na po ng common sense ng mga bobong mga DDS. Kasi nga po, hindi po tumutugma. Yun nga lang po talaga, wala talagang utak ng mga DDS na to Naniniwala pa rin po sila sa ilusyon na ang mga Duterte po talaga yung simpleng tao. Ulitin ko lang mga kababayan, wala pong simpleng tao na kaya magbayad ng 20 million pesos sa abogado bilang acceptance fee. Walang ganon. Ano yan? Magic. Yan, so kayo mga kababayan, no? Well, nakakapagtaka lang, no? Daming bobong mga DDS talaga, no? Pero, kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? Sasalin nga po ng mga Duterte na hindi naman ganun kalaki. So, 2017 pa to, ha? So, kayo ba, naniniwala ba kayo? Sa loob pa ng 8 years, baka mas lalong lumaki pa yan. At hindi po natin malalaman po yan. Kasi nga po, mga streetways, no? Yung paglabas nga po ng salin ng mga Duterte po, hinarangan nga po ng appointee ni Digong sa ombudsman na si Martires. Bullshit, di ba? Bullshit talaga. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa topic ngayon natin. So syempre, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.